sa bilis na 10 kilometers per hour. Mabagal yung bagyo. Mm. Taglay ng bagyo, ang lakas ng hangin na aabot sa 75 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 90 kilometers per hour. Tinatayang maglalandfall ang bagyong Christine sa Isabela o Northern Aurora mamayang gabi o bukas ng umaga. So, kanina. Posibleng lumakas ang Philippine Area of Responsibility ang bagyong Christine sa Biyernes. Nakataas ngayon ang signal number 2, nabanggit natin to kanina, sa southern portion ng mainland Cagayan, Isabela, northeastern portion ng Quirino, northeastern portion ng Aurora, Catanduanes, eastern portion ng Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay at eastern portion ng Sorsogon. Signal number 2 din sa northeastern portion ng Northern Samar at northern portion ng Eastern Samar. Signal number 1 naman sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, kasama na po ang Polillo Island, Occidental Mindoro, kasama ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Masbate, gayon din po ang Ticao at Burias Island. Marinduque, Romblon, nalalabing bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Sorsogon at Calamian Group of Islands. Signal number 1 din sa Aklan, Capiz, northern portion ng Antique kasama ang Caluya Islands, northern portion ng Iloilo, nalalabing bahagi ng Eastern Samar at Northern Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte, kasama na po ang Siargao at Bukas Grande Group. Andiyan na ba si Mayor? Balikan na natin si Mayor Aristotel Aguirre. Makausap natin mula ang Mayor ng Mulanay, Quezon. Mayor, nandiyan na po kayo ulit? Pasensya na po, opo. Ayun, so mabalikan natin si Mayor, no? Mayor, yun kanina napag-usapan namin ni Sir Franco, no? Meron bang bantaan ng storm surge dyan sa lugar ninyo bilang malapit Coastal area kasi. Coastal area. Opo, actually, kanina simula na po yung high tide talaga. So yung hangin, hindi naman po siya ganung kalakasan. Ang talaga yung ulan po talaga yung ang talagang pinakapinsala po niya. At nagsabay po yung high tide and yung surge for yung mga yung ilog po tumaas. So yung mga low-lying areas po namin, yung mga lalapit sa ilog, talagang yung ibang lugar, lampas tao na po. At pinalikas na po namin, maga pa lang, ay unti-unti po na namin na binibigyan ng warning. Tapos nagbigay po ng yung National Disaster Risk Management Office po natin, nagbigay na ng forced evacuation. So, ng mga bandang mga hapon. So, ngayon talagang halos lahat. Kasi minsan talaga hindi mo mapipilit, matitigas po talaga. Ayaw umalis. Hindi po natin. So, karamihan na po, halos lahat po nasa evacuation centers na po. Mayor, forced evacuation po ba yung pinagawa ninyo o voluntary lang po na evacuation? Yung umaga pa lang po, kasi in-anticipate na po namin, voluntary, tapos warning. So, bandang mga umaga pa lang, kasi mga bandang 9:30, 10 o'clock. Tapos, nung bandang hapon na, forced evacuation na, mga bandang 5, 6 o'clock in the evening po. Dahil talaga nagbigay na rin ng order ang national natin na forced evacuation. So, binalikan po namin lahat. Tapos, bandang 8 o'clock, nagputol po yung meeting namin dahil meron na kami nabalitaan na mataas na talagang tubig. Pinaalis ko na po yung mga rescuers po namin para balikan lang po yung mga low-lying areas po. Saan nananatili yung mga lumikas, Mayor? Saan po sila nagstay ngayon? Meron kaming designated evacuation center. Iba sa mga karamihan po, pag yung mga medyo malayo po sa bayan, doon po sa may mga eskwelahan po. May mga kumbaga, parang Bicol po, ang Quezon, madalas din po kaming madatnan ng mga ganitong klase mga sakuna. So, na po, naka-assign na po yung mga
families kung saan po sila dapat pupunta. Kumbaga, once na may nalaman silang ganito, alam na nilang doon na sila pupunta. Hindi na kailangang kulitin. Oo, yes po. Kagaya ng iba sa mga bahay ng kapitbahay na medyo matataas, yung mga kabarangay. Kasi malaki po yung area namin. Ang area po namin, 2/3 ng Metro Manila eh. So, tapos, mountainous, saka coastal town po kami. May Kaya, mga nagpa-rescue na po ba, Mayor? meron na kasi ano na talaga, kagaya po na nasabi ko, anticipated na namin ng high tide po talaga 1 o'clock in the morning. So alam na namin talagang delikado talaga itong bagyo kasi kaya maaga pa lang talaga, halos wala ng tao po dun sa mga coastal areas po. Alright, alright. Maraming salamat, Mayor. Maraming salamat po sa inyo. Kung sakali po meron pang gustong kumontak, ano po ba yung mga numerong pwede nilang puntahan para makontak kayo dyan Actually, sa Mulanay? nasa page ko po yun. Pag sa mga rescue po namin, hindi ko lang po memorize yung yung telepono. Pero pag Page mga ni Mayor. Mulanay, may yung kanya-kanyang barangay po, may naka-assign na po kami yung BDR MMC. So, well coordinated po. Miski brownout po, ginagawa po namin. May mga radyo po yung iba at pinupuntahan po namin, may naka-assign po kami mga rescue workers po doon. Wala pong reported injuries, casualties, Mayor? Sa ngayon wala pa po, Thank naman. you. Yung mga lang po siyempre, yung mga bagong panganak, dinala na namin sa mas magandang lugar po. Kasi sa RHU po namin, may 2 po doon bagong anak at sa ibang mga barangay. Yun yung inuna po namin, saka yung mga senior po. Mayor, huli na lang po, ano pong panawagan ninyo sa mga kababayan natin dyan sa Mulanay, Quezon? Sana mga kababayan, ako po unang-una nagpapasalamat sa mga maagang lumikas. At doon po naman sa mga, ngayon po medyo walang kuryente, wala pong kuryente since this morning. So mag-ingat po tayong lahat at makakaasa po kayo at nandito lang po ang LGU Mulanay para sa inyong lahat. Maraming salamat, Mayor Aristotel Aguirre ng Mulanay, Quezon. Sige po, maraming Bantay, Bagyong Christine. Ngayon naman, makakausap natin si Dr. Mel Avenilla, ang head ng PDRRMO ng Quezon Province. Magandang umaga po. Buong Quezon na yan. Magandang po sa inyo, ligtas na araw sa ating pong lahat. Sir Mel, kumusta po ang lagay dyan sa Quezon Province? Sa kasalukuyan po ay siguro masabi po muna sa natin sa ngayon na okay pa ang lalawigan po ng Quezon. Base sa namomonitor natin sa other provinces ay okay pa po ang Quezon Province. May mga ilang pong namomonitor na pagbaha sa ilang mga lugar pero minor ito compared to other provinces po naman. Sir Mel, ano pong yung mga bayan na nakapag-report na sa inyo na meron ng mga baha? Meron pong na-monitor na incident ng flooding sa bayan po ng San Francisco. Meron din sa Lopez and din sa Lawag and Pagkawayan area. Pero mabababa pa lang naman yung mga flooding nila. Pero merong nag-conduct na ng mga preventive evacuation and forced evacuation itong gabi para din sa ilang talagang medyo makukulit natin kababayan. So, yung San Francisco, ang tuloy namin minomonitor dahil kanina ay dire-diretso pa rin yung rescue operation nila sa ilan ng mga kababayan. So, babalikan po ulit namin sila kanina para makapag-monitor ng maayos kanila.